ang sangpa sa burak na impunan. Nagbubulag-bulagan sila at pinapaikot nila tayo sa lahat ng sangay ng gobyerno para Tinitigil na ba natin ang panawagan para sa katarungan at ang mamamayang Pilipino para ipanawagan na makundik na ang korap at pasisang si Sara Duterte. Narito tayo sa harapan ng Korte Suprema para kundinahin hindi lang ang ruling ng Korte Suprema sa impeachment at hindi lang ang pag-archive ng Senado sa impeachment complaint na sa esensya ay pagbasura nito, kundi narito tayo para kundinahin ang pakikipagsabatan ng nagkahari-uri sa lahat ng sangay ng gobyerno para pigilin at ibasura ang impeachment ni Sara Duterte. Mga kababayan, pagod na ba kayo sa gobyernong ito? Ganun na ba kayo sa gobyernong ito? Tama lang at dapat lang na magalit tayo sa gobyernong ito. Dahil sa bila ng lantarang korupsyon, betrayal of public trust, at abuse of power ni Sara Duterte, pinipigilan pa rin nila ang impeachment. Bakit? Walang pa sila? Ako hindi pa na, nagbubulag-bulagan pala. Nagbubulag-bulagan sila at pinapaikot nila tayo, ang sambay ng Pilipino. Niloloko at nilalaro nila tayo. Pero hindi nila tayo maloloko. Kitang-kita natin ang mga panlilinang nila. Kitang-kita natin kung kanino sila bumabanig. Sukdulan na ang kanilang pambabastos sa ating karapatan. Tuloy-tuloy ang krisis sa lipunan. Nagtataasan ang presyo ng mga bilihin at ng langis. Walang lupa ang magsasaka. Mababang sahod ng manggagawa. Binobomba ang kanayunan. Sinusupin ang masang lumalaban. Pero sila, wala silang ginawa kundi lumamon, mangurakot, magpataba ng bulsa at magpakasarap. Mga kababayan, may naamoy ba kayo? Dahil ako, parang may naamoy ako. Naamoy ko ang kabulukan ng sistemang ito na masamsangpa sa burak na impunan. Napakabaho nila, hindi nila maitago ang kabulukan nila. Lantad na ang pagkipagsabwatan ng naghari-huri para tigilin ang pagkakalagot ni Sara Duterte. Nagkakay-sakay lahat sa harapan ng Korte Suprema at patuloy tayong lumalaban laban kay Sara Duterte at laban sa bulok kay Estado ito. Kaya naman, mga kasama, para simulan ang ating programa ngayong umaga, tinatawagan natin si Bong Paladino mula sa Bagong Alyansa Mga Bayan. Convict! Convict! Convict Sara now! Convict! Convict! Convict Sara now! Marcos singilin! Duterte panagutin! Marcos singilin! Convict! Convict! Convict Sara now! Convict! Convict! Convict Sara now! Mga kababayan, nasa harap natin ngayon ang Korte Suprema. Ngayon po ay meron silang en banc session. At ang mensahe natin sa mga justices ng Supreme Court, ang tanong natin, ang Supreme Court ba ay Korte ng Sambayan ng Pilipino o Supreme Court ni Sara Duterte? Sara Duterte! Itong ruling ng Supreme Court ay isang kasangkapan para magpatuloy ang korupsyon at kawalang pananagutan sa ating bayan. Ang rule of law na tinatawag nila ay ginagamit hindi para protektahan ang sambayan ng Pilipino, kundi protektahan ang mga kurakot, ang mga kriminal, ang mga mandarambong.
ruling sa impeachment at higit pa dyan, tayo ay nagpapaalala na ang galit ng sambayanang Pilipino dito sa isang bulok na sistema na meron sa ating lipunan. Biruin po ninyo, ang presidente ayaw daw niya ng impeachment. Tumagal ang impeachment sa Kongreso. Dinilay ng Senado ang impeachment. At ang Supreme Court naglabas ng ruling laban dito sa impeachment. Kaya ang tanong ng mamamayan, bakit napakahirap na papanagutin ang mga kurakot sa ating bayan? Bakit napakahirap humanap ng pananagutan sa ating bayan? Bakit ang mga batas, ang mga korte, ang mga institusyon ay nagtukot sa bahan para pigilan na malaman ng taong bayan ang katotohanan at ipaglaban ang pananagutan at katarungan? Kaya ang ating protesta ngayong araw ay paalala sa ating mga opisyal ng bayan na kung hindi ito gagawin, itong impeachment ni Sara Duterte, taong bayan ang huhusga, taong bayan ang magpapatuloy ng laban para sa katotohanan, pananagutan at katarungan. Dito po sa ating protest symbol sa araw na ito, ang katarungan ay hindi pabor sa taong bayan. Tingnan nyo si Sara Duterte kung paano niya nagagamit ang mga institusyon para ang katarungan ay mapigilan. At ang ating mga justices sa halik na sambayanan ang ipaglaban, interes ng mga Duterte, interes ng mga makapangyarihan ang inuuna. Ito mga nakaraang araw at linggo, laman ng balita kung bakit daw unconstitutional ang impeachment. Mga teknikalidad, mga batas, mga alituntunin. Pero ang sinasabi natin, ano ba ang mas matimbang? Ano ang mas mabigat na issue dito? Ang tunay na issue dito, gumasto si Sara Duterte ng 125 million pesos in 11 days. Yan po ang tunay na usapin. 612 million pesos ang kanyang confidential funds na hindi niya kayang maipaliwanag at ayaw ipaliwanag. Kaya ang taong bayan naghahanap lang ng kasagutan. Pero anong ginagawa ng ating mga institusyon? Sinasara ang pintuan. Sinasara lahat ng oportunidad para malaman natin ang katotohanan at makakuha tayo ng pananagutan at katarungan. Kaya ngayong araw, kasama natin ang iba't ibang mga grupo, kabilang na po ang mga impeachment complainants, lahat ng mga grupo na nananawagan ng katarungan at pananagutan. At ang ating protesta ay hindi magtatapos ngayong araw. Dahil ang ating mensahe sa Korte Suprema, babantayan natin ang en banc session ng Supreme Court, babantayan natin ang lahat ng gagawin at hindi tayo papayag na ibasura ang panawagan para sa katotohanan at katarungan. Kaya kahit isinasara ang pinto, kahit na pinipigilan ang taong bayan, ang tanong mga kababayan, tayo ba ay susuko sa ating laban? Pinitigil na ba natin ang panawagan para sa katarungan at katotohanan? Tuloy ang laban. Kung ayaw gawin na ng Supreme Court at ng Senado, taong bayan ang huhusga, taong bayan ang papatuloy ng laban para sa katotohanan at katarungan. Convict! Convict! Convict Sara now! Convict! Convict! Convict Sara now! Duterte panagutin! Marcos singilin! Marcos singilin! Duterte panagutin! Convict! Convict! Convict Sara now! Convict! Convict! Convict Sara now! Paalala lang po sa ating mga media kung gusto po tayo